Hello po Ate Nicole, Kuya Kobe, nahihiya kong bigkas pagkatapos akong ipakilala ni Ma'am Fiona sa pinsan niya at sa asawa nito. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nila akong ipakilala gayong kung tutuusin hindi naman sana ako importante sa pamilya nila. Hello, wow! Ikaw pala si Angela? Actually, minsan ka nang nabangit ni Tita Trexie sa amin at ang masasabi ko lang, laban lang, nakangiting sagot naman nito at talagang may kasama pang aksyon. Mukhang mabait si Ate Nicole at walang duda doon. So, ano ang ginagawa niyo dito sa mall? Gabi na at dapat umuwi na kayo. Pinsan, dapat hindi ka masyadong na-attach sa minor ha. Baka dyan ka pa mapapahamak, sabat naman ni Sir Kobe. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang ipakuhulugan pero napansin kong biglang nagbago ang aura ni Sir Brian. Shut up! Ang daming sinabi. Umalis na nga kayo. Iniistorbo niyo kami bakas ang inis sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot ni Sir Kobe sa pinsan niya bago niya kinabig sa baiwang si Ma'am Nicole na noon ay halatang ayaw pa yatang umalis. Let's go sweetheart. Pinagtatabuyan na tayo ni Brian. Hindi ba't ang sama ng ugali? Bait-baitan lang iyan dati pero masama talaga ang ugali niyan, natatawa nitong bigkas. Mapang-asar lang ang peg pero mukhang nagtagumpay ito dahil kitang-kita na sa mukha ni Sir Brian ang pagkayamot. Hay nako, ikaw talaga. Wala ka nang ibang ginawa sa tuwing nakikita mo iyang pinsan mo kundi asarin. Let's go na nga, bigkas naman ni Ma'am Nicole at bago pa sila naglakad paalis, nakangiti pa siyang nagpaalam sa amin ni Ma'am Fiona. Ingat kayo ha, alas 8 na ng gabi at umuwi na kayo. Nice to meet you again Angela, nakangiti nitong bigkas. Isang matamis na ngiti ang naging sagot ko samantalang si Ma'am Fiona naman ay kumaway pa sa paalis na mag-asawa. So, where's our food? Naka-order ka na ba? Nang tuluyan ng makaalis ang mag-asawa si Ma'am Fiona naman ang hinarap ni Sir Brian. Napansin kong hilaw na napangiti si Ma'am Fiona sabay iling. Hindi pa pala kuya. Nawala sa isipan ko, alanganing sagot nito. Napansin ko naman ang kaagad na pagsalubong ng kilay ni Sir Brian. What? Hindi ka pa naka-order? Ano na lang ang kakainin natin ngayon? Yamot nitong sagot sa kapatid. Nawala nga po kasi sa isipan ko. Paano kasi, na-excite ako noong nakita ko sila Ate Nicole dito, nakasimangot na sagot ni Ma'am Fiona. Napapailing na lang si Sir Brian at mabilis na kinawayan ang waiter na kanina pa pala nakaantabay sa amin. Kaagad na sinabi ni Sir Brian ng mga gusto niyang orderin samantalang si Ma'am Fiona halata ang gulit na nakaguhit sa mga mata nito habang tahimik siya sa kayang kinaupuan. Gustuhin ko man siyang kausapin kaya lang nahihiya naman ako. Aware ako kung ano ang papel ko sa buhay nila at malaki ang paggalang ko sa kanila. Kise, kung umorder ka na sana kanina pa kumakain na sana tayo ngayon, narinig kong bigkas ng yamot na boses ni Sir Brian. Mukhang hindi ligtas sa pagkastigo niya si Ma'am Fiona. Sorry na nga kasi. Nagagalit pa. Kayo nga dyan, ang tagal niyo akong binalikan. Reklamo nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Nga pala, kasalanan ni Sir Brian, ang tagal naming binalikan si Ma'am Fiona. Paano naman kasi isiningit niya pa talaga ang pagbili ng phone para sa akin? Speaking of phone, napansin ko ang pagdampot ni Sir Brian ng paper bag na nasa ibabaw ng mesa. Iniabot niya iyon sa akin na nagpapukaw sa atensyon ni Ma'am Fiona. Ano iyan? Nagtatakang tanong nito na nakataas pa ang dalawang kilay. Phone. Para kay Angela, maiksing sagot ni Sir Brian. Talaga? Ay, ang sweet mo naman kuya. Talagang binilihan mo ng phone si Angela, nakangiting tanong nito. Halata sa boses ang panunudyo sabay tingin sa akin at talagang kinindatan pa ako. Bigla naman akong nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi pero hindi ko naman alam ang sasabihin ko lalo na nang ilapag ni Sir Brian ang paper bag sa harapan ko. Buksan mo na Angela. Ikaw ang mag-unbox dahil sa iyo naman iyan nakangiti niyang bigkas. Wow, ang ganda ng phone na iyan Naku, parang gusto kong magselos. Bakit ikaw lang ang may bagong phone? Bakit ako wala, nakangusong bigkas ni Ma'am Fiona. Wala sa sariling napasulyap ako kay Sir Brian bago ko hinarap si Ma'am Fiona. Gusto mo ba? Sige sa iyo na lang siguro,
Kimi kong bigkas at akmang iabot kay Ma'am Fiona ang paper bag na mailamang cellphone pero mabilsi akong nahawakan ni Sir Brian sa aking kamay. Hep! Hep! Para sa iyo iyan at huwag mong ibigay kahit kanino dahil magagalit talaga ako sa iyo. Seryoso niyang bigkas pero halata sa boses nito ang pagkadismaya. Natigilan ako at wala sa sariling napatitig kay Ma'am Fiona. I'm just kidding. Wala pang 1 month ang phone ko at wala pa akong balak palitan no. Para sa iyo talaga iyan Angela and I'm so happy dahil nakaramdam din si kuya na tayong mga teens, kailangan din natin ng phone for our social life, nakangiting sagot ni Ma'am Fiona. Ipinakita niya pa sa akin ang hawak niyang phone, kaya naman hindi ko na mapigilan ang mapangiti. Bago dumating ang mga pagkain na in-order ni Sir Brian para sa amin, in-unbox ko na ang phone na bigay niya at mismong si Ma'am Fiona pa ang nagturo sa akin kung paano gamitin. Tuwang-tuwa ako dahil sa tanang buhay ko, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon at nakahawak ako ng phone. Selfie. Smile, nakangiting bigkas ni Ma'am Fiona habang hawak ng isang kamay niya ang phone at nakataas iyon. Automatiko naman akong napangiti habang naramdaman ko pa nga na nasa likuran ko lang din si Sir Brian at selfie din. Ang aganda natin dito ah. Kuya Look, napaka-photogenic pala ni Angela, bigkas ni Ma'am Fiona at iniabot niya sa kuya niya ang phone. Tanging pagtango lang din naman ang naging sagot ni Sir Brian habang titig na titig siya sa mga pikutres na nasa phone ko. Nalibang kami sa picture-picture kaya naman hindi na namin namalayan pa ang paghihintay namin sa pagkain. Nagulat na lang kami ng isa-isang isinerve sa amin iyon. Okay, tapos ang picture-picture. Kain na muna tayo, nakangiting bigkas ni Sir Brian. Halatang good mood na siya simula kanina pa. Imbes na ibalik niya sa akin ang aking phone, ibinulsa niya iyon na ipinagkibit balikat ko lang din. Siya naman talaga ang bumili at kung ibigay niya man sa akin iyon or hindi wala naman akong magagawa. Naging mabilis ang pag-usad ng oras. Pagkatapos namin kumain, kaagad na din kaming dumiretso sa sasakyan. Magsasara na daw ang mall. Grabe, sobrang tagal pala namin. Hindi ko akalain na ganito pala kabilis ang paglipas ng oras. Ramdam ko na din ang pagod sa buo kong katawan, gayong wala naman akong halos ginawa kundi ang maupo lang. Harap ka na maupo Angela, sa likod na ako. Pagod talaga ako narinig kong bigkas ni Ma'am Fiona habang naglalakad kami patungo sa sasakyan. Wala sa sariling napatango ako. Pagdating namin ng kotse, kaagad na pumwesto si Ma'am Fiona sa likuran. Narinig ko pa ang reklamo niya na sobrang napagod daw talaga siya. Ni hindi niya na nga hinintay na pagbuksan siya ng pintuan ng kanyang kuya dahil kusa niya nang binuksan iyon at sumakay. Sakay na, nakangiting bigkas ni Sir Brian habang tahimik akong nakatayo. Wala sa sariling napatango ako at kimi nang sumakay sa loob ng kotse at pagkaupo ko bigla ko ding naramdaman ang pagod ko. Parang gusto ko nang matulog lalo na at ramdam ko din ang kabusugan ko. Nang masiguro yata ni Sir Brian na maayos na akong nakaupo, kaagad na siyang naglakad patungo sa kabilang bahagi ng sasakyan at sumakay na din. Pumwesto siya sa manibela kasabay ng pagkabuhay ng makina ng sasakyan. Nag-enjoy ka ba? Narinig kong tanong niya gamit ang malambing niyang boses. Hindi na ako nag-abala pang sagutin siya sa pag-aakala ko na hindi ako ang kanyang kinakausap. Angela, I sighed kung nag-enjoy ka ba? Nakangiting muli niyang tanong. Hinugot niya ang phone sa bulsa niya at nakangiting iniabot sa akin iyon. Ha? Opo. Siyempre naman po. Sobrang nag-enjoy po talaga ako. Nakangiti kong sagot sa kanya sabay tangap sa phone na iniaabot niya sa akin. Good, nakangiti niyang sagot bago siya nagmanyobra. Salamat nga po pala sir sa phone na binili mo para sa akin, muling bigkas ko habang titig na titig sa hawak kong phone. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may bago na akong phone. You're welcome, nakangiti pa ring sagot niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako kay Sir Brian at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng paghanga sa kanya, lalo na nang mapansin ko kung paanong lumitaw ang magkabilaan niyang biloy sa kanyang pisngi. Ngayon ko lang napansin dahil ngayon lang naman ako nangahas ng tumitig ng ganito kay Sir Brian. Huwag mo akong titigan ng ganyan at baka madisgrasya tayo, narinig kong bigkas niya. Wala sa sariling kaagad na nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Nakakahiya. Kahit pala nakatutok ang mga mata niya, sa unahan aware pa rin siya na nakatitig ako sa kanya. Kidding aside. Naranasan mo na ba naligawan ka Angela?
Maya-maya seryosong bigkas niya. Naku, hindi po. Wala pa po. Saka bata pa po ako, sir. Isa pa, hindi naman ako pansinin sa probensya namin eh. Bigkas ko na sinabayan ko pa ng pag-iling. Good. Mabuti naman kung ganoon. You said the way, gusto mo bang mag-aral? Tanong niya. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Wala sa sariling napatitig ako kay Sir Brian at kitang-kita ko na seryoso naman yata siya sa tanong niya sa akin. Ha? Naku, hindi na yata, sir. Magtatrabaho na lang po siguro ako para mabayaran ko ang utang ko. Nahihiya kong sagot sa kanya pero sa totoo lang, pangarap ko talaga na makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Kaya lang hindi nga ako binigyan ng pagkakataon ng makapag-aral ni nanay dahil pagka-graduate ko ng elementary, isinabak niya na kaagad ako sa pagtatrabaho. Trabaho? Bata ka pa ah? Ano namang trabaho ang pwede mong pasukin? Nakangiti niyang tanong sa akin habang nakatutok pa rin ang kanyang paningin sa unahan. Sabi ni Madam Trixie, maghintay daw ako kapag tumuntong ako sa tamang edad tapos pwede na daw po akong magtrabaho. 1 taon na lang po ang hihintayin ko, sir, sagot ko naman kaagad sa kanya. Hindi na siya umimik pa at itinoon na lang niya ang buo niyang atensyon sa kalsada, kaya nanahimik na din ako. Hindi naman nagtagal, nakarating din naman kaagad kami ng bahay. Sir, thank you nga pala sa phone, nakangiti kong bigkas habang pagkababa pa lang ni Ma'am Fiona, kaagad na itong nagpaalam. Mabilis na naglakad papasok ng bahay dahil gusto na daw nitong natulog. Kaya pala nanahimik kanina sa sasakyan habang bumibiyahe kami pauwi dahil nakatulog na pala siya. You're welcome. Late na, magpahinga ka na din. Bukas mo na lang kunin dito sa kotse ang mga gamit na nabili natin para sa iyo, nakangiti niyang sagot sa akin. Isang alanganing pagtango na lang din ang naging sagot ko at kaagad nang naglakad sa daan patungo sa servants' quarter. Iyon nga lang, nasa kalagitnaan pa lang ako sa aking paglalakad, hindi ko mapigilan ang magulat nang biglang may humawak sa braso ko. Titili na sana ako ng malakas dahil sa gulat at mabuti na lang naunahan niya akong magsalita. Hey, relax. Ako ito, hindi ko naman akalali na ganito ka pala kamagulatin, narinig kong sambit ng isang familiar na boses. Mabilis akong napapihit paharap sa kanya at kahit na medyo madilim sa bahaging ito ng bakura ng bahay, dahil patay na ang ilaw na aninag ko pa rin naman ang gwapong mukha ni Sir Brian. Sir, ano ang ginagawa niyo po? Ginulat niyo naman ako, bulalas ko. Sorry, sinundan talaga kita para i-make sure na safe ka, nakangiti niyang sagot. Natigilan naman ako. Hindi ako makapaniwala na napatitig sa kanya. Bakit po, may aswang din po ba dito kapag gabi? Wala sa sarili kong tanong. Hindi na ako nakapalagpa ng bigla niya na lang pinisil ang ilong ko. Mahina lang naman at hindi naman masakit kaya lang hindi ko pa rin maiwasan ang mapasimangot. Ewan ko ba, aminado ako sa sarili ko na palagay na ang loob ko sa kay Sir Brian. Ang bait niya kasi eh. Hindi siya mag-effort na kausapin ako ngayon kung hindi siya mabait. Anong aswang? Walang aswang, nakangiti niyang sagot sa bailahad ng kanyang kamay. Nagtataka naman akong napatitig sa kanyang kamay. Give me your phone. Ilalagay ko lang ang number ko para kapag makita mong tumatawag ako, sagutin mo kaagad, nakangiti niyang bigkas. Kaagad ko namang hinugot mula sa bulsa ko ang phone at ibinigay ko sa kanya. Tatawagan? Bakit pa po kayo tatawag gayong nandito lang naman po ako sa bahay? Nagtataka kong tanong sa kanya. Basta. Teka lang, bakit ba ang dami mong tanong? Natatawa niyang sagot sa akin. Hindi na ako umimik pa at hinayaan ko na lang sa kung ano ang gawin iya sa phone ko. Tutal, siya naman ang bumili niyon para sa akin kaya bahala na siya. Here from time to time, magme-message ako sa iyo kaya sumagot ka ha, nakangiti niyang bigkas sabay abot niya sa akin ng aking cellphone. Mabilis ko namang tinanggap iyon kaya lang hindi ko inasahan ang sumunod niyang ginawa. Naramdaman ko kasi ang mabilisang pagdampi ng labi niya sa pisngi ko. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Hindi ko kasi talaga inaasahan iyon eh. Hindi ko akalain na magawa niya akong halikan. Magre-react na sana ako kaya lang mabilis na din naman siyang naglakad paalis. Wala sa sariling nasundan ko na lang siya ng tingin habang hawak ko ang pisngi ko kung saan dumampi ang labi niya. Ang weird talaga ni Sir Brian. Bakti kaya nagawa niya akong halikan? Hindi kaya nagkamali lang siya? Baka naman iniisip niya na ako si Ma'am Fiona?
Pero hindi naman siya lasing Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko ipinagpatuloy ang aking paglalakad. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto namin ni Manang Alda, naabutan ko ito na tulog na kaya naman dahan-dahan ang bawat kilos ko. Naghilamos at nag-toothbrush lang ako bago ako nagpalit ng damit pang tulog. Gusto ko pa sanang gumamit ng phone kaya lang nahihiya ako na baka maistorbo ko ang pagtulog ni Manang Alda. Kanina pa ako nakahiga pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi kasi ako makatulog kahit na anong pikit ko sa aking mga mata. First time itong nangyari sa akin na para bang balisa ako at hindi makatulog. Kung bakit ba kasi hinalikan ako ni Sir Brian sa pisngi kanina Pakiramdam ko tuloy nakadikit pa rin ang labi niya sa pisngi ko kaya ayaw akong dalawin ng antok. Para ding nakaukit sa isipan ko ang kanyang mukha. Ang kanyang ngiti na siyang dahilan kaya lumilitaw ang kanyang biloy sa magkabilaan niyang pisngi na naging dahilan kaya gusto ko na lang sana siyang titigan. Wala sa sariling nakapako ang aking phone na nasa tagiliran ko lang. Narinig ko kasi ang mahinang tunog noon kaya dali-dali kong binuksan habang nakatalukbong ako ng kumot. Baka magising si Manang Alda at mahuli ako nagising pa. Isa pa, hindi niya pa pala alam na may bago akong phone at tiyak na magugulat siya kapag malaman niya na binigyan ako ni Sir Brian. Binuksan ang aking phone at kaagad na rumihistiro sa paningin ko ang notification kung saan may message daw ako. Pinakatitigan ko para basahin at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mabasa ko na kay Sir Brian galing ang mensahe. Tinatanong niya kung natutulog na daw ba ako. Hindi ko naman malaman kung sasagutin ko ba ang mensahe niya. Kung sasagutin ko, ano naman ang sasabihin ko? Alangan namang sabihin ko na hindi ako makatulog dahil hindi siya mawaglit sa isipan ko. Mas nakakahiya yata iyon. Heist, Sir Brian. Bakit ba ang pogi at bait mo? Ayan tuloy, parang crush na tuloy ako sa kanya. Angela, ikaw ba iyan? Bakit may ilaw ka pa? Hindi ka pa ba natutulog? Dali-dali kong itinaob ang aking cellphone nang marinig ko ang boses ni Manang Alda. Wala sa sariling napalingon ako sa kanya at napansin kong bumangon siya sa kanyang higaan at naglakad patungo sa banyo. Anong oras ba kayo nakauwi? Bakit gising ka pa? Nagtatakang tanong niya sa akin. Kakauwi lang po namin Manang, nakangiti kong sagot habang nanatili sa pagkakahiga. Ganoon ba? Naku, tiyak pagod ka. Sige na, matulog ka na. Iwasan mo ang kakapuyat lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Bigkas nito at tuluyan ang pumasok sa loob ng banyo. Naiwan naman akong hindi mapigilan ang mapangiti at muling nahiga ng maayos. Narinig ko na naman ang muling pagtunog ng aking phone pero binaliwala ko na iyon. Bukas ko na lang babasahin dahil tama si Manang, kailangan ko na talagang matulog. Halos 1:00 na pala ng madaling araw. Masyadong late na at ayaw ko din namang mapuyat. Nagtagumpay naman ako sa kakapilit ko sa aking sarili na matulog na. Nagising ako kinaumagahan na wala na si Manang sa kanyang hingaan, kaya dali-dali akong bumangon para makaligo na din at makalabas. Buo na kasi ang desisyon ko, balak kong tumulong-tulong sa mga gawain dito sa bahay para naman kahit papaano, may ambag din ako. Saktong pagkaapak ng 2 kong paa sa sahig, sakto naman na narinig ko ang sunod-sunod na pagtunog ng aking phone. Wala sa sariling dinampot ko iyon at ganoon na lang ang pamimilog ng aking mga mata nang makita ko na nakarehistro ang pangalan ni Sir Brian sa screen. Dali-dali kong pinindot ang answer button at itinapat ko ang phone sa aking tainga. Hello po, mahinang sagot ko. Parang gusto kong kurutin ang aking sarili dahil halatang halata sa boses ko nakakagising ko lang. Hello Angel, good morning, narinig kong bigkas ni Sir Brian mula sa kabilang linya. Nagtaka pa ako dahil imbes na Angela, naging Angel ang pabigkas niya sa pangalan ko. Hindi ko din alam kung guni-guni ko lang ba iyon pero bakit parang ang lambing yata ng boses niya. Saka, bakit ang aga niyang tumawag? Sir kayo po pala. Naku, sorry po kakagising ko lang po kasi. Teka lang, may kailangan po ba kayo? Kaagad ko ding sagot sa kanya. Nahihiya akong isipin na mas nauna pa yata silang nagising kumpara sa akin. Nakakahiya. Baka isipin nila na abusado ako. It's okay. Pasensya ka na kung naisturbo kita. Hindi kita nakita kaninang umaga at kaya kita tinawagan dahil gusto ko lang naman marinig ang boses mo. Pampa, boost ng energy, bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot ang noo ko.
Hindi ko kasi masyadong gets ang huling dalawang salita na binitiwan niya. Ha? Ano po iyon, sir? Nagtataka kong tanong. No, nothing. Good morning ulit, Angel. Hope to see you later, muling bigkas niya kasabay ng pagkawala niya sa kabilang linya. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka. Ang aga naman tumawag ni Sir Brian tapos wala naman pala siyang kailangan. Siguro, bored lang siya. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko inilagay sa silent mode ang aking phone. Wala lang, hindi pa ako ready na ipagsabi kahit kanino na may bago akong phone. Nahihiya ako. Pagkatapos kong maligo, sinadya ko talagang magsuot ng shorts na may bulsa. Para naman may mapaglalagyan ako ng phone ko habang naghahanap ako ng gagawin dito sa bahay. Humarap muna ako sa salamin para ma-check ko ang hitsura ko. Ilang beses kasi akong binilina ni Manang Alda na dapat daw palagi akong presentable kapag lumalabas ako ng kwarto. Kung hindi daw nakatali ang buhok ko, dapat daw maayos na nakasuklay para maayos akong tingnan. Aminado ako na ngayon ko lang sobrang na-enjoy ang pagiging teenager ko. Hindi na ako napapagod sa trabaho at lalong hindi na ako nagugutuman. Mababait din naman ang halos lahat ng mga kasama namin sa bahay. Lalo na sila Madam Trixie at Sir Dominic. Hindi ko man lang naramdaman sa kanila na pabigat ako sa kanila, kaya nga gusto ko sanang suklian iyon ng kabutihan. Nang masiguro ko na maayos na ang hitsura ko, saka pa lang ako nagpa siyang lumabas ng kwarto namin ni Manang Alda. Kaagad akong naglakad patungo sa kusina para maghanap ng makakain. Pwede ko naman daw kainin lahat ng nais ko, pero nahihiya din naman akong abusuhin ang lahat ng iyon. Tinapay lang, sapat na para sa akin sa umaga. Oh, nandyan ka na pala, Angela. Kumain ka na. Tinabihan kita ng sinangag para naman makakain ka ng kanin sa umaga. Hindi iyong puro tinapay ka na lang, kaagad na salubong sa akin ni Manang Alda. Assistant cook kasi siya, kaya palagi siyang makikita dito sa kusina. Naku, salamat po Manang. Nag-abala pa po talaga kayo, nakangiti kong sagot sa kanya. Ayos lang, ikaw talagang bata ka, hindi ka pa nasanay sa akin. Teka lang, iyong mga gamit pala na para sa iyo na pinamili niyo daw kahapon, nandoon sa kwarto ni Ma'am Fiona. Kunin mo na lang daw, nakangiting bigkas niya. Wala sa sariling napatango ako. Alam ko kung anong items iyon. Iyon iyong sandals na si Sir Brian pa talaga ang nagsukat sa paa ko kahapon. Hay, feeling ko tuloy ang dami ko ng utang sa kanila. Pumwesto na ako sa mesa at inumpisahan ko ng kumain. Sobra-sobra sa akin ang pagkain na itinabi para sa akin ni Manang pero pinilt kong ubusin. Sayang kasi kung itapon lang dahil alam ko naman na tapos ng kumain ang lahat. Hindi na lang siguro ako kakain ng lunch mamaya. Pagkatapos kong kumain, nag-voluntaryo ako na ang maghugas sa lahat ng mga hugasin sa lababo. Noong una ayaw pang pumayag ni Manang Alda at dahil nagpumilit ako, wala na siyang magagawa pa kundi ang hayaan na lang ako. Masaya naman ako dahil may nagawa din ako kahit papaano para makatulong. Naku Alda, bakit mo hinayaan na maghugas iyang si Angela? Last na kaldero na lang ang hinuhugasan ko nang biglang pumasok si Manang Lami. Siya ang kuok at pagkastigo kaagad kay Manang Alda ang unang lumabas sa bibig nito nang mapansin nito na nakapwesto ako sa harap ng lababo. Ayos lang po Manang Lami. Kayang-kaya ko po ito, nakangiti kong sagot. Naku, ikaw bata ka. Kabilin-bilinan nila sir at ma'am na bawal ka pa daw magtrabaho. Ano na lang ang gagawin ng tagahugas kung tatrabahuin mo ang trabaho niya? Hala, sige iwan mo na iyan, sagot ni Manang Lami. Wala sa sariling napatitig ako kay Manang Alda at tinanguan niya lang naman ako kaya wala na akong choice kundi ang lumayo sa lababo at nagpunas ng kamay. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang si Ma'am Fiona. Tiyak na hinihintay ka noon. Sundin na lang natin ang nais nila Madam at Sir. Hangat sinabing huwag kang magtabaho gawin natin, nakangiting bigkas ni Manang Alda. Wala sa sariling napatango na lang ako at malungkot na naglakad palabas ng kusina. Napakabait na bata. Sayang nga lang at dapat sa mga ganyang edad imbes na magtrabaho dapat nasa eskwelahan siya. Narinig ko pang bigkas ni Manang Lami bago ako nakalayo. Malungkot naman akong napangiti. Kung matino lang siguro ang ina ko, hindi malabong nasa eskwelahan sana ako sa edad kong ito. Kaya lang hindi eh. Ginawa akong alipin ang taong nagluwal sa akin dito mundo. Diretso ako papasok ng bahay at tinahak ang hagdan patungo sa second floor.
Kahit papaano, kabisado ko na ang halos buong kabahayan sa pagsama-sama ko kay Ma'am Fiona. Maswerte ako dahil hindi na iba ang turing nito sa akin. Feeling ko nga mag-best friend kami dahil kung wala itong pasok sa school, palagi niya akong pinapatawag at sa kwarto niya ako tumatambay. Malaki ang bahay ng mga De La Fuente kaya nga ang dami nilang siniswelduhan na tagalinis eh. Sana lang talaga tumuntong na ako sa tamang edad para legal na akong makapagtrabaho. Pagkatapos kong malagpasan ang paikot na hagdan kaagad ko nang tinahak ang daan patungo sa silid ni Ma'am Fiona. Diretso lang ang aking tingin nang makarinig ako ng mahinang kalabog. Wala sa sariling napatigil ako sa paghakbang at kaagad na inilibot ang tingin sa paligid. Yes, iyon. May nabasag ba? Mahina kong sambit habang isa-isa kong tinitigan ang mga nakasaradong pintuan. Pilit kong inaanalisa kung ano iyong narinig kong ingay hanggang sa mapadako ang paningin ko sa isang pintuan na nakaawang. Madaanan ko ang nasabing silid bago ang silid ni Ma'am Fiona. Dahil sa matinding curiosity, dali-dali akong naglakad patungo doon at itinulak ng kaunti ang nasabing pintuan. Sumilip at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang tumapad sa paningin ko ang isang tagpo na hindi ko na inaasahan. Si sino po kayo? Mahina kong sambit. Nakasalampak ang isang babaeng seksi sa sahig na halata sa mukha nito na may iniindang sakit. Gulat naman itong napatitig sa gawi ko at mabilis akong sininyasan na pumasok daw ako. Angela, God. Akala ko kung sino na. Come inside at isara mo ang pintuan. Bilis, bigkas niya na halata sa boses ang pagkataranta. Dali-dali naman akong pumasok sa loob ng silid at kaagad na isinara ang pintuan. Pagkapasok ko sa loob, pinakatitigan ko siya at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makilala ko ang kaharap ko. Si Sir Yiri ang kuya ni Ma'am Fiona na nagdadalaga yata. Sir Ma'am sir, taranta kong bigkas at hindi malaman kung saan siya hahawakan. Paano ba naman kasi, hindi ko malaman kung ma'am or sir ba talaga itong si Sir J, dahil sa mahaba niyang buhok at makapal niyang makeup. Tutulungan mo muna akong makatayo. Please, ang sakit ng paa ko. Lintik, hindi ko naman akalain na ma-out of balance ako. Daing niya sabay turo sa paa niya kung saan nakasuot siya ng sandals na may mahabang takong. Sa sobrang haba noon talaga naman kahirap ay balance. Ano po ang nangyari Sir Ma'am pala? Halaka, wag niyo pong sabihin na, pabitin kong bigkas habang namimilog ang aking mga mata. Na. I am gay at mangako ka sa akin na wala kang pagsasabihan na kahit na sino ha. Ako, ikaw at si Fiona lang ang nakakaalam na isa akong sirena, malamyan niyang bigkas. Malayong malayo sa Sir Yhe na nakikita ko na kilos lalaki at barakong-barako tingnan. Ha? Sige po. Sabi niyo bigkas ko habang hindi ko malaman kung saan siya hahawakan. Kung paano siya patatayuin. Sir, teka lang tanggalin muna natin iyang high heels mo ha. Para makatayo ka. Bigkas ko at kaagad na pumwesto sa paanan niya. Sino ba naman kasing matinong tao ang nagsusuot ng taas na sandals? Pambihira. Thank you. Thank you, Angela. You're the angel talaga. Mabuti na lang talaga at ikaw ang nakakita sa akin dahil kung si Daddy, malalagot talaga ako, bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Hanggang ngayon din kasi, hindi kayang iproseso ng utak ko na ang isa sa mga anak nila Madam at Sir ay isa palang binabae. Sino ang nag-aakala na sa tikas at gwapo nitong si Sir J, may itinatago din pala itong matinding sekreto. Pagkatanggal ko ng suot niyang sandals, saka ko siya inalalayan na makatayo at inakay patungo sa kanyang kama. Walang tigil naman ang pagbigkas niya ng katagang pasasalamat. Hihilutin po natin ang paa mo Sir Ma'am, bigkas ko. Naguguluhan tuloy ako kung ano ang itatawag ko sa kanya ngayon. Kay ganda pala nitong si Sir J kung naging babae. Ang ganda ng mukha at ang kinis ng hita dahil sa suot niyang miniskirt. Stop calling me sir or ma'am for God's sake. Just call me Iggy para hindi ka malito. Hindi pwedeng malaman nila Daddy at Mommy at Kuya Brian na bakla ako dahil tiyak na malalagot ako, maarte niyang bigkas. Pati pananalita nito baklang-bakla. Napakalam niya at napakaarte. Si Sage. Kayo po ang bahala, bigkas ko. Payag na lang ako dahil baka nga malito ako. Baka mamaya kaharap namin ang mga magulang niya, bigla ko na lang siyang matawag na ma'am. Izay na nga lang ang itawag ko sa kanya para safe.
Imbes na sa kwarto ako ni Ma'am Fiona pupunta, wala akong choice kundi ang manatili muna sa kwarto ni Sir Jeffy para tulungan siya sa pagbura ng kanyang makeup. Pasikreto pa nga akong kumuha ng yelo sa kusina para ilagay sa talampakan niya na nag-uumpisa ng mamaga. Tinulungan ko din siya na burahin ang kanyang makeup at itago ang kanyang mga pambaklang gamit sa closet para hindi daw siya mahuli ng mga magulang niya. Ang ending naging abala ako ng dahil kay Sir J. Napag-alaman ko din na maaga palang umalis sila Sir Dominic at Madam Trixie ng bahay kanina, kaya nagkaroon ng chance itong si Sir J na mag-practice kung paano rumampa dito sa silid niya. Lunchtime nang maisipan ko nang lumabas para ikuha sana ng makakain itong si Sir J, kaya lang pagkalabas ko ng kwarto nito, siyang pagdating naman ni Sir Brian. Seryoso ang mukha nito habang direktang nakatitig sa akin. Ano ang ginagawa mo sa kwarto ng kapatid ko? Seryoso niyang tanong sa akin na siyang naging dahilan kaya bigla akong nakaramdam ng takot. Ano po tinutulungan ko lang po siya, pautal-utal kong sagot. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakita si Sir Brian na para bang galit siya, kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pangamba. Kung mamalasing ka nga naman. Sa dimani-dami ng pwedeng makasalubong sa paglabas ng kwarto ni Sir J, si Sir Brian pa talaga na halatang bad trip. Tinutulungan? For what? Seryosong tanong niya sa akin. Ano po, sa paa niya? Ano po kasi? Papunta sana ako sa room ni Ma'am Fiona, tapos may narinig akong lumagabog sa room ni Ma'am Este ni Sir J, kaya dumaan muna ako. Naabutan ko po siyang nakasalampak sa sahig, tapos masakit daw po ang paa niya, paliwanag ko. Muntik na akong nadula sa pagtawag ng Ma'am kay Sir J. Lagot na sana, ilang oras pa lang akong nag-promise kay Sir J na walang makakaalam sa sekreto niya, mukhang sa aking mga bibig pa mabubulgar ang sekreto niya. Sir, sorry po. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Wala po akong ginagawang masama, kinakabahan kong muling bigkas. Hindi na kasi siya umiimik bagko seryoso lang siyang nakatitig sa akin. No, I am not. Hindi ako galit. I am sorry Angel, bigkas niya naman kaagad habang pinagmamasdan ako. Kaagad naman akong napayuko. Hindi ko kasi talaga kayang makipagtitigan sa kanya. Nahihiya ako. Saka, bakit kaya ganito makatitig si Sir Brian? Parang kakaiba. Hindi naman ganito tumitig ang ibang tao sa akin dito sa bahay. Umiral na naman ang katangahan ni Ihe kaya siya nabalian. Huwag mo siyang pansinin and next time huwag kang lapit sa kanya. Kapag may mga ganitong problema, tumawag ka ng mga kasambahay at hayaan mo sila ang mag-asikaso sa kanya, muli niyang bigkas. Wala sa sariling alanganin naman akong napatango. Ako lang naman po ang walang ginagawa dito kakaya ayos lang naman po kahit na ako na ang mag-aasikaso sa kanya, nahihiya kong muling sagot. Para sa akin, wala naman talagang problema kung ako ang tutulong kay Sir J, lalo na at may pilay siya kaya. Lang ayaw yata ni Sir Brian. Bakit kaya? Even though hindi mo trabaho iyan at isa pa, hindi ba't nagpapagaling ka din, seryoso niyang tanong sa akin. Magaling na po ako sir saka kaya nga nasa room niya po ako. Ikukuha ko po sana siya ng makakain dahil hindi niya daw kayang bumaba. Kahit na hindi na siya mukhang galit, hindi ko pa rin maiwasan na kabahan. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya. Mukhang hindi pa rin kumbinsido si Sir Brian sa sinabi ko kapatid niya naman sana si Sir J. Hindi mo trabaho na asikasuhin siya. Okay. Iniiwas lang kita sa mga posibleng mangyari dahil masyado ka pang ang bata, seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin at direktang tumitig sa kanya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Kahit na bata pa ako kaya ko na pong gawin lahat, halata sa boses ko ang pagiging proud habang sinasabi ko ang katagang iyon. Isang malakas na pagtawa. Ang kaagad na kumawala mula sa kanya at mabilis na naglakad palapit sa akin, sabay mahinang papisil sa ilong ko. Really? Kaya mo nang gawin lahat ng nais mo? Imposible iyan, Angel. Heist, nakakatuwa ka talaga. Parang kailangan ko na yatang higpitan pa ang pagbabantay sa iyo seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin kaya naman wala talaga akong ideya. Kung ano-ano na lang kasi ang sinasabi nitong si Sir Brian imbes na unahin niya ang kapatid niya na injured. Saka, ano daw? Higpitan ang pagbabantay?
Bakit? Wala naman akong balak na umalis ah. Ang labo talaga nitong si Sir. Saka, bakit may papisil? Pisil pa siya ng ilong ko. Teka lang, nasaan ang phone mo? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Muling tanong niya sa akin. Sa pagkakataon na ito, seryoso na naman siya. Po, ang phone ko, nagtataka kong tanong sa kanya. Nasaan ang phone mo? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo ako sinasagot. Seryoso niyang muling tanong sa akin. Wala sa sariling kinapa ko ang aking cellphone sa aking bulsa at inilabas iyon at hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang mapansin ko na ang dami palang missed calls mula sa kanya. Sa bagay, wala namang ibang tatawag sa akin kundi siya lang eh. Heist, sa sobrang abala ko sa pag-aasikaso ko kay Sir Jehi, pati phone ko nakalimutan kong i-check. Sorry po. Nakaslayan po kasi kaya hindi ko po alam na tumatawag kayo. Nahihiya kong sagot sa kanya. Wish ko lang na huwag niyang bawiin sa akin nag-phone niya. Totoo naman kasi, nakalimutan ko naman kasi talaga na may phone ako eh. Not okay, Angel. Ikaw ang dahilan kaya bigla akong napauwi dito sa bahay kaya next time, kapag tumatawag ako sa iyo sagutin mo kaagad. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryoso niyang bigkas. Oo po. Sige po, mahina kong sagot sa kanya. Isang tipid na pagtango naman ang naging tugon niya sa akin bago niya ako hinawakan sa kamay at hinila patungo sa kwarto ni Sir E. Hindi na ako nagreklamo pa bagkos nagpasyanod na lang ako. Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag hawak kamay nitong si Sir Brian, nakaka-relax ang init na nagmumula sa palad niya. What happened to your ankle? Seryosong tanong ni Sir Brian kay Sir E pagkapasok namin sa kwarto. Napansin ko ang gulat na kaagad na rumihistro sa mukha ni Sir J habang nakatitig sa kamay ko na hawak pa rin ng kapatid niya. Nahulog ako kanina sa kama pero nothing serious naman, sagot naman ni Sir J habang makahulugan akong tinitigan. Kaagad naman akong napaiwas ng tingin dito habang pasimple kong hinihila ang kamay ko na hawak pa rin ni Sir Brian na wala yatang balak bitawan. Kapag mga ganitong problema, alam mo naman na siguro ang dapat gawin, di ba? Tumawag ka kaagad ng doktor para matulungan ka sa kondisyon mo. Hindi iyong kung sino-sino ang pinapaasikaso mo sa iyo, seryosong sagot ni Sir Brian. Ayos lang naman po talaga kuya. Saka, alam naman na ni Angela ang gagawin niya eh. Tingnan niyo po, nilagyan niya kaagad ng yelo ang paa ko. Mamaya lang nito, mawawala na din naman siguro ang pamamaga. Basta, dito lang si Angela sa kwarto ko para alagaan niya ako. Nakangiting sagot naman ni Sir J sabay kindat sa akin. Naramdaman ko naman na lalong humigpit ang pagkakawak ni Sir Brian sa kamay ko na para bang may aagaw sa akin. No. Hindi pwede. Tatawagan ko ang family doctor natin para siya ang mag-aasikaso sa iyo. Not Angela, dahil hindi siya nurse at kung sino para bantayan ka, seryosong bigkas ni Sir Brian, sabay hila na naman sa akin palabas ng kwarto. Naguguluhan tuloy akong napalingon kay Sir Ethy at kaagad kong napansin ang makahulugang ngiti na nakaguhit sa labi nito at nang napansin niyang nakalingon ako sa kanya, kaagad niya akong kinindatan. Bae, Angela, balik ka dito mamaya ha, pahabol niya pang bigkas bago kami tuluyang nakalabas ng kwarto nito. Huwag ka nang bumalik sa room niya ha, seryosong bigkas naman ni Sir Brian para yata kontrahin ang salitang huling binitiwan ni Sir J. Bakit po, nagtataka kong tanong. Gusto mong magtrabaho, di ba? Sa room ko na lang, seryosong bigkas niya habang hawak niya pa rin ako sa kamay. Dumako kami sa isa pang pintuan at binuksan naman kaagad iyon ni Sir Brian. Ito iyong room ko. Gusto ko, linisan mo ito araw-araw. Wala kang ibang gagawin kundi ang maglinis dito lang sa loob ng kwarto ko, seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling inilibot ko ang tingin sa kabuuan ang kwarto at hindi ko mapigilan ang mapangiti. Iibig niyo pong sabihin, binibigyan niyo na po ako ng trabaho. May trabaho na po ako sir, nakangiti kong tanong sa kanya. Ewan ko ba, sobrang galak ko. Matutupad na ang gusto ko na magkatrabaho. Gusto mong magtrabaho di ba? Pwes dito sa room ko, pwede mong gawin ang lahat ng nais mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong sagot niya naman. Sunod naman ang pagtango ko. Opo. Siyempre naman po. Hayaan niyo po, hindi ko hahayaan na may makapasok na kahit na isang alikabok dito sa kwarto niyo sir. Nakangiti kong sagot sa kanya. Good. Deal na pala eh. Bukas ka na lang mag-start.
Sa ngayon, magpahinga ka muna dahil babalik pa rin pala ako ng opisina. May meeting ako mamaya kaya hindi din ako pwedeng magtagal dito. Nakangiting bigkas niya. Opo. Sige po bukas na akong mag-umpisa. Nakangiti kong sagot sa kanya, sabay hila sa kamay kong hawak niya pa rin at mabuti na lang binitiwan niya din naman. Wala bang thank you dyan? Binigyan na kita ng work kaya dapat may thank you. Nakangiting bigkas niya. Ahi, nga pala. Thank you po Sir Brian. Ang bait niyo po talaga, nakangiti kong bigkas. Isang malakas na pagtawa na mutawi sa bibig nito at lalong lumapit sa akin. Halos idikit niya na ang sarili niya sa akin, kaya wala sa sariling napaatras ako. Hindi ako tumatangap ng isang simpleng katagang thank you. Lang Angel. Dapat may kasamang kiss, bigkas niya. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Po, bakit may kiss pa? Nagtataka kong tanong sa kanya. Siyempre, para maramdaman ko kung gaano ka-sincere ang thank you mo, nakangiti niyang bigkas na habang nagniningning ang mga matang nakatitig sa akin. Para bang sa mga sandaling ito tuwang-tuwa siya. Wala sa sariling napahalukip-kip ako. Wala na, tuluyan ang nahuli ni Sir Brian ang loob ko. Habang tumatagal nakausap ko siya ngayon, lalong nahuhulog ang kalooban ko sa kanya. Hindi ko talaga akalain na ganito siya kabait. Sige na nga po, nakangiti kong bigkas at inisang hakbang ang pagitan naming dalawa sabay tingkayad para sundin ang nais niya. Binigyan ko siya ng malutong na halik sa kanyang pisngi pero nagulat na lang ako sa sumunod niya namang ginawa. Mabilis niya kasi akong kinabig payakap. Thank you. Te amo, Angel, katagang binitiwan niya kasabay ng pagsayad ng labi niya sa noo ko bago niya ako pakawalan. Nagtataka tuloy akong napatitig sa kanya. Naintindihan ko iyong thank you na katagang binitiwan niya pero ang kasunod noon hindi na. Ang word ni Sir. Ano kaya ang ibig sabihin ng huling katagang binitiwan niya? Sa paglipas ng mga araw, masasabi kong mas naging maayos ang buhay ko. Masasabi kong tuluyan na akong nasanay sa buhay meron ako ngayon. Ako na din ang naglilinis ng kwarto ni Sir Brian at iyon ay alam naman ng kanyang mga magulang at mga kapatid. At tulong ni Ma'am Fiona natuto na din akong gumamit ng social media account. Sobrang na-enjoy ko ang mga bagay na never kong naranasan noon. Ilang beses din akong kinausap ni Madam Trixie na kung gusto ko daw bang mag-aral pero tumanggi ako. Hindi dahil sa ayaw ko kundi talagang nahihiya na din ako sa kanila. Feeling ko kasi sobra-sobra na ang mga nagawang tulong nila sa akin at ayaw kong abusuhin iyon. Ngayong may cellphone na ako, tinutulungan ko din naman ang sarili ko na matuto. Iyon nga lang, isa sa mga pinagkakaabalahan ko ngayon ay ang magbasa ng mga nobela sa iba't ibang e-book platform. Angela, kasalukuyan akong nakadapa dito sa higaan ng kwarto namin ni Manang Alda nang marinig ko ang boses ni Ma'am Fiona. Talagang kaibigan na din ang turing niya sa akin at ilang beses niya na din akong pinakiusapan na Fiona na lang ang itawag ko sa kanya pero nagmatigas ako. Gusto ko kasing isaisip at isapuso na anak siya ng magiging amo ko. Buo na kasi talaga ang loob ko magtatrabaho ako sa pamilya nila hanggang sa pagtanda ko din bilang pagtanaw ng malaking utang na loob. Kung tutuusin, sila ang dahilan sa bago kong buhay. Hindi na ako nakakaranas ng pananakit at lalong hindi na ako nagugutom ng dahil sa kanila, kaya dapat lang talaga na igalang at pagsilbihan sila sa abot ng aking makakaya. Dali-dali akong napaupo ng aking higaan bago pa bumukas ang pintuan ng silid at pumasok sa loob si Ma'am Fiona. Hingal na hingal siya na akala mo galing sa malayong pagtakbo. Bakit? Nagtataka kong tanong sa kanya. Halikal dali. May ipapakita ako sa iyo, excited niyang bigkas sabay hawak sa kamay ko. Wala sa sariling napatayo ako at nagtatakang tinitigan siya. Bakit ba? Saan tayo pupunta? Nagtataka kong tanong. Nasa labas ang mga kaibigan ni Kuya, kasama ang I love kong si Harry. Tara, panoorin natin sila. Nasa pool ulit sila Angela, nakangiti niyang bigkas na para bang sobrang excited niya. Nga pala, linggo ngayon at nasa Europe sila Ma'am at Sir at siguro dinala na naman ni Sir Brian ang mga kaibigan niya para maligo sa pool. Hindi ko sila masisisi kung bakit ang hilig nila maligo sa pool. Narinig ko kay Ma'am Fiona noon na malaki daw sa pangkaraniwang pool ang pool nila tapos malalim daw. Totoo naman ang sinasabi niya dahil nakikita ko din naman talaga. Ang laki ng pool nila tapos ang linis pa palagi ng tubig. 3 kasambahay ang nakikita kong naglilinis araw-araw sa bahaging iyon.
Sisilip na naman tayo, diretsahan kong tanong kay Ma'am Fiona. Napahigikik ito. Hindi ah. Gusto ko lang naman matitigan sa malapitan si Harry by love ko. Saka, gusto ko din malaman kung gaano kalaki ang ano niya, natatawa niyang bigkas. Anong ano, nagtataka kong tanong. Iyong nasa pagitan ng hita niya. Narinig ko kina Ate Melay at Ate Ann na nakikita daw iyon kapag hapit ang suot ng isang lalaki. Iyong bumubukol sa pagitan ng hita ay malaking bagay daw para mapaligaya ang isang babae at iyon ang gusto kong makita sa hari ko. Para kapag mag-asawa na kami, may ideya na ako diba, pilya ang ngiti sa kanyang labi habang sinasabi ang katagang iyon. Kaagad namang namilog ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Hala! Grabe ka! Bad iyan! Kapag malaman iyan ng mommy mo na kung malalagot ka talaga, hindi ko mapigilan ang matawa habang sinasabi ang katagang iyon. Malala na talaga itong si Ma'am Fiona. Kung ano-ano na lang ang naiisip hindi nga alam ni Sir Harry na pinapansaya na pala siya ng isang dalagita Huwag mo akong tawanan dyan, Angela. Palibhasa kasi hindi ka pa na-in love nakamusto niyang bigkas. Muli akong natawa. Kasi nga minor pa lang tayo. Hindi pa tayo pwedeng ma-in love at mag-boyfriend. Saka, kahit nasa tamang edad na tayo, wala pa rin akong balak mag-boyfriend. Mas gusto kong magtrabaho, seryoso kong bigkas. Hay naku. Ewan ko sa iyo. Malabo iyang sinasabi mo dahil sa pagtuntong mo sa tamang edad sure ako na puputaktihin ka ng mga manliligaw. Hindi ba't ang daming nagpi-friend request sa iyo na mga lalaki sa Facebook, nakangiti niyang tanong sa akin. Kaya nga hindi ko sila ina-accept kasi ayaw ko ng asungot sa buhay ko. Saka busy ako at wala akong oras na makipag-chat sa kanila, natatawa kong bigkas. Aware naman talaga ako na maganda ako. Nakikita ko iyon sa salamin at pinupuri din ako ng mga kasamahan ko dito sa bahay. Lalo daw na, enchance ang ganda ko habang nagtatagal ako sa bahay na ito. Kaya nga masasabi ko na swerte talaga ako sa bahay na ito Nagbago ang lahat sa akin at nakakangiti na din ako ngayon. Salamat talaga sa lahat ng nagligtas sa akin. Habang buhay ko talagang tatanawing malaking utang na loob ang lahat. Pwede na akong mag-enjoy sa buhay na malayo sa mga taong pwede akong saktan. I want juice. Orange juice, less sugar, mula sa aming kinatatayuan, kitang-kita naming dalawa ni Ma'am Fiona kung paano utusan ng isa sa mga babae si Ate Melay. Nakataas ang kilay nito na akala mo alipin niya si Ate Melay kung makapag-utos. Kilala mo ba ang babaeng iyan? Siya si Grace Fillingera. Feeling niya patay na patay sa kanya si Kuya. Hindi naman kagandahan at hindi ko alam kung bakit hindi pa rin hinihiwalayan ni Kuya ang malantod na iyan. Bakas ang inis sa boses ni Ma'am Fiona habang sinasabi ang katagang iyon. Pangalawang beses kong nakikita si Grace pero masasabi ko na maganda siya. Matangkad, sexy at maputi. Hitsura ng isang babae na mas gugustuhin ng kahit na sinong lalaki. Lalo na siguro sa mga katulad ni Sir Brian. Gwapo din naman si Sir Brian tapos sobrang bait pa. Lingguhan niya akong binibigyan ng sahod sa paglilinis ko sa kwarto niya at lahat iyon wala akong balak ng gastusin. Libre naman ako sa lahat ng mga pangangailangan ko Lalo na itong si Ma'am Fiona na kapag may binibili siya sa labas, siguradong meron din ako. Siya ang number 1 na nagbibigay sa lahat ng mga pangangailangan ko sa aking balat. Lahat yata ng klase na pampaganda na meron siya, meron din ako. Kung siya naman ang mahal ng kuya mo, wala ka naman sigurong magagawa. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. 3 ulit na mga babae ang nakikita ko tapos 4 na mga kalalakihan kasama na doon si Sir Brian. May mga pagkain ang nakalatag sa mahabang mesa na nasa gilid lang ng pool, kaya masasabi kong may party-party din talagang nagaganap. Hindi ako naniniwala na gusto din siya ni Kuya. Feeling ko panakip-butas lang ang babaeng iyan ni Kuya bigkas naman ni Ma'am Fiona. Hindi na ako umimik pa lalo na nang mapansin ko si Grace na naglalakad na palapit kay Sir Brian na noon ay kakaahon lang sa pool. Ang hilig pala nila sa pool party. Noong nakaraang linggo, naligo din sila pero hindi kasama ang 3 babae. Siguro dahil nandito noon si Madam Trixie kaya walang babae. Kita mo. Kita mo. Kainis. Malandi talaga, narinig kong muling sambit ni Ma'am Fiona, kaya wala sa sariling napatitig ako sa kinaroroonan nila Sir Brian at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata nang makita kong naghahalikan na ang dalawa.
Grabe, sobrang liwanag ng buong paligid tapos may mga kasama pa sila sa pool. Nagawa talaga nilang maghalikan. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Kaagad na din akong nag-iwas ng tingin, lalo na nang maramdaman ko na para bang may matulis na bagay na biglang sumaksak sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit parang hindi ako masaya sa aking nakikita. Normal lang naman na maghalikan sila dahil may relasyon sila pero bakit parang nasasaktan ako? Ma'am Fiona, alis na lang kaya tayo. Baka kasi mahuli nila tayo eh. Pagyaya ko kay Ma'am Fiona pero para bang wala siyang narinig. Hinawakan niya ako sa aking kamay at hinila patungo sa pool kaya natigilan ako. Halika na. Huwag kang mahiya. Ako ang bahala. Bubulabugin natin ang mga iyan dahil baka kung ano pang mga masagwang bagay ang gagawin niya sa pool namin. Halata sa boses ni Ma'am Fiona ang iritasyon habang hawak niya ako sa aking kamay at patuloy ang kanyang paghila sa akin patungo sa pool. Wala na akong choice kundi ang magpasyanod na lang. Magiging amo ko siya kaya dapat lang naman siguro na sundin ko ang nais niya eh. Wow! Wow! Hello ladies, hindi pa man kami tuluyang nakakalapit ni Ma'am Fiona sa pool pero pinansin na kaagad kami ng isa sa mga bisita ni Sir Brian. Tanging si Sir Harry lang ang kilala ko sa tatlong kalalakihan na bisita ni Sir Brian, kaya wala akong idea kung ano ang pangalan ng bumati sa amin. Hello, Kuya Franco. Long time no see po, nakangiting bati ni Ma'am Fiona na sinabayan pa ng pagkaway. Napansin kong napatitig na silang lahat sa gawin namin, kasama na ang tatlong mga kababaihan, kaya hindi ko mapigilan ang mapayo ko. Nahihiya ako kahit na alam kong wala naman silang pakialam sa akin eh. Hindi pa rin kasi ako talaga sanay na makiharap sa ibang taong hindi ko naman kilala. Fiona baby. Sino iyang kasama mo? Ipakilala mo naman kami, narinig kong sagot ng isa pa. Tinawag niya pang baby si Fiona at mukhang matagal na talaga siguro siyang kilala ng pamilya de la Fuente. Hindi pa siya pwedeng ligawan dahil katulad ko, minor pa siya. Yes, the way, siya si Angela best friend, nakangiting pakilala sa akin ni Ma'am Fiona na labis kong ikinagulat. Lalo na nang sambitin niya ang katagang best friend. Hey ladies, ano ang ginagawa niyo dito? Bawal kayo dito sabat naman ni Sir Brian. Muli akong napatitig sa gawin niya at kaagad akong nakahinga ng maluwag nang hindi niya nakahalikan ang girlfriend niyang si Grace. Mabuti naman kung ganoon. Masakit kasi talaga sa mga mata eh. Kuya anong hindi pwede? Pwede na kami dito no? Saka, curious kami ni Angela kung anong klaseng pagkain meron sa table na iyan kaya nandito kami, nakangiting bigkas ni Ma'am Fiona at talagang hinila niya ako sa patungo sa mesa na may mga nakapatong na mga pagkain. Isa pa dinamay niya pa talaga ako sa mga dahilan niya gayong sa naalala ko, siya itong atat na pumunta dito eh. Dahil nandito na rin lang ako, wala akong choice kundi ang magpasyanod na lang nang muli akong hilain ako ni Ma'am Fiona patungo sa mesa kung saan nakikita ko ang iba't ibang putahe na pagkain na nakalatag. Actually, hindi lang naman mga pagkain ang laman ng mesa, kundi may nakikita din akong iba't ibang klaseng mga alak at wine. May mga juices at soft drinks din. Duda ako kung maubos ba nila ang mga nakahain sa mesa, pero isa lang ang sigurado ako. Mukhang masasarap at natatakam ako sa mga seafoods.